Hello guys and welcome back to my channel. Siyempre, ngayon lalabas na naman tayo, papunta na naman tayo sa isang magandang place dito sa Japan na malapit lang din sa bahay namin. And today's vlog, siyempre, pupunta kami sa Minamigaoka Bokujo dito sa Nasu. Okay? Ready na ba kayo makakita ng mga cows, fresh milk at hangin na parang libre ng aircon? Honestly, feeling ko today magiging probinsya girl ako. Kasi from busy life, biglang nature mood naman tayo. Sana hindi kami habulin ng baka dahil excited kami sa ice cream nila. So tara na guys, samahan nyo kami sa cute at medyo funny na Japan adventure na to, okay? Guys, habang bumabiyahe kami from Utsunomiya papuntang Nasu, unti-unti talaga nagiging main character sa Japanese province movie ang feeling namin. Sa una parang full building, convenience store at traffic light pa. Tapos habang tumatagal biglang puro bundok at puno at palayan na parang wallpaper sa windows. Tapos yung hangin, grabe, libre pero premium quality. Parang bawat bukas ng bintana automatic stress relief. Makikita mo rin yung mga cute na bahay sa gilid ng farm at minsan naman may random na baka na mukhang mas tahimik pa sa buhay kaysa sa amin. So syempre, hindi mawawala ang Japan roads na sobrang linis na parang nahihiya akong huminga ng malakas. Habang malapit na kami sa NAS, mas lumalanid na yung weather at nagiging nature ang paligid. Ayan, okay guys, malapit na kami sa Nasu. Ramdam na namin ang air package. Kasi habang tumatagal parang gumaganda ng bigla ang hininga namin. Ay, hinga pala. Yung paligid sobrang green na. Parang lahat ng puno dito naka HD quality. Okay, lumalamig na rin yung weather kaya automatic nagiging cute ang mga under namin hanggang sa kami ay mapunta na doon sa dulo. Kunting-konti na lang guys, malapit na tayo sa Minamigaoka, Nasu, diba? Okay, lagi na kami sa fresh milk, ice cream at farm life ng pang-anime na vibes. And finally, andito na kami. Siyempre sa farm na ito at siyempre hindi lang kami pupunta rito para tumingin ng baka ha. Professional kainers din tayo. Hanggang sa paglalakad namin, ayan, makita mo yung mga green na mga puno-punuan portion and syempre, ayan, diba? Nakahanap kami na makakainan namin ito. Dito kami pupunta sa Shoya. Okay, so maganda yung paligid na to. Talagang yung waiting nila talagang maganda yung pinaka-waiting area nila. O yun, paulit-ulit lang ako, diba? Merong waiting area gawa sa woods. O diba, habang nag-aantay kami ng number namin, papasok na rin kami sa loob niyan. Okay, perfect. Papakita ko sa inyo kung ano yung nando doon sa loob. Ayun yung menu namin na talaga ng pangmayaman and kakainin natin yung pangmayaman na food. Okay? Okay, nakarating na tayo dito sa loob ng restaurant at makikita namin ang paligid na talagang, diba? Talagang cozy lang talaga ang dating. Yung lamesa, wood, syempre nilupuan din woods. Ayan, dito sa Shoya Restaurant, at first impression pa lang, alam mo nang serious sila sa mga pagkain na nasa harap ng table nila. Yung vibes ng place sa parang traditional Japan meets gutom travelers. Super cozy ang restaurant at bagay na bagay sa nature vibes ng Nasu. Habang kumakain ka, piling mo nasa Japanese drama ka. Pero ang totoo, ang mission mo lang naman ay ubusin ang food bago lumamig. Okay, hindi ko ito first time pumasok dito pero kada pupunta kami dito sa NAS na to kailangan pumunta kami dito at kumain kami dito sa Shoya. Okay? So sarap ng pagkain dito, yung tipong unang subo pa lang, automatic mapapatahimik ka muna kasi kailangan mong i-respect yung lasa. At syempre dahil sa nasa farm area tayo, fresh na fresh yung ingredients. Parang bawat ulam may blessing from nature. Honestly guys, perfect stop talaga ito kapag gusto mo nang mag-relax. Kumain at magpanggap na simple at peaceful ang buhay mo sa Japan. Kahit mamaya babalik ka rin sa reality. Okay guys, tapos na kami kumain pero syempre hindi pa tapos ang mission natin dito sa Minamigaoka Bokujo. Dahil ngayon naman, ice cream time! At honestly guys, ito yata ang klase ng ice cream na unang tikim mo ba lamang, masasabi ko na, ay, masaya pala ang mga baka dito. Super creamy niya, pero hindi sobrang nakakaumay. Yung milk taste sobrang fresh at rich, parang literal na galing straight from Happy Cow Factory. Hindi siya katulad ng ibang ice cream na puro tamis lang. Ito, creamy, milky, smooth at may social na farm fresh flavor na mapapapikit ka habang kumakain. Tapos, habang kinakain namin, malamig yung hangin at puro nature yung paligid. Kaya, piling namin nasa Japanese commercial kami ng fresh milk. O, diba? Honestly guys, dito mo lang talaga marirealize na simple lang ang happiness, ice cream, nature at walang work tomorrow. Ayan guys, solved na kami sa ice cream. Siyempre, ito ang pinakamasarap na ice cream na tikman ko sa balat ng lupa. Diba? Sobrang sarap niya, creamy talaga siya kung alam nyo lang. So, ayan guys, naglakad-lakad na kami dito sa loob ng Minamigaoka Bokujo dito sa Nasu, Japan.
So, welcome here, and hindi lang ito simpleng farm ha. Ito ay lugar kung saan pwede kang maging stress-free main character with ice cream. Pagpasok pa lang sobrang fresh na ang hangin. Feeling ko, malinis pati past mistakes ko. Inside ng ranch, ang daming pwedeng gawin. May mga cows, sheep, horses at iba pang animals na mukhang mas peaceful pa ang buhay kaysa sa atin. Meron ding restaurant at food area na puro fresh milk products. At guys, ibang level yung milk at ice cream nila dito. Yung lasa parang premium happiness with calcium. May souvenir shops din kung saan mapapapili ka ng kung ano yung kailangan mo o yung hindi mo kailangan dahil cute lahat talaga. Tapos yung paligid, puro nature, bundok at green scenery na parang automatic kang ginagawang travel vlogger kahit sobrang simpleng lakad lang ang ginagawa mo. Honestly guys, ang vibe dito, hop farm, hop healing area. Perfect place siya kung gusto mong kumain, mag-relax, mag-picture at magpanggap na wala kang problema sa buhay kahit may bills kang uuwian mamaya. O, diba? Guys, share ko lang ito ha. Ang Minami-gaoka Bokuju Sanas ay hindi lang ordinaryong farm sa Japan. Established pa ito noong 1948 kaya matagal na siyang sikat na tourist spot dito sa Nasu. Pero honestly guys, pagpasok mo dito, hindi mo mapipil na tourist spot siya kasi sobrang peaceful at relaxing ang paligid. Ang pinaka-famous dito ay yung mga dairy products nila dahil gumagamit sila ng fresh milk galing mismo sa farm. Kaya yung ice cream, yogurt, cheese at milk nila sobrang creamy na parang ginawa with love and 10 business days of freshness. May iba-ibang animals din dito tulad ng cows, sheep, horses, at pwede mo silang makita ng malapitan kaya feeling mo nasa live-action farm anime ka. Meron din silang restaurant, souvenir shop, nature walking areas, snacks, stands, kaya perfect talaga siya for family trips, dates, birthgala-gala at syempre pang-content sa vlog. At guys, sobrang ganda ng place during different season. Kapag spring at summer, super green at fresh. Kapag autumn naman, sobrang authentic ang leaves na parang bawat sulok pang Instagram at YouTube thumbnails. Honestly, ang pinaka-nagustuhan ko dito ay yung vibe. Tahimik, malamig at syempre, simple lang. Yung tipo mapapaisip ka, pwede bang dito na lang ako mag-retire kasama ng mga baka? So ayun na nga, matapos na kami dito, syempre nakakain na kami, nakakain ng ice cream, nakapaglakad-lakad na. And syempre ang pinakahuling gustong-gusto kong gawin ay ang mamili dito sa souvenir items sila sa mga pagkain na pwede namin kainin sa bahay. O pasalubong epek, ayan. And ayan, that's it for our Minami-gaoka Bokuju adventure here in Nasu, Japan. Super na-enjoy namin today from the fresh air, delicious food, cute animals, hanggang sa ice cream na muntik nang maging dahilan para hindi na kami umuwi. Honestly guys, sobrang relaxing ang place na parang automatic mawawala ang stress kahit pansamantala lang bago bumalik ng reality at bills. If gusto ninyo ng peaceful nature trip, good food at main character vibes sa Japan, countryside, perfect talaga dito sa Minami-gaoka. Thank you guys for watching. And don't forget to like, share, comment, and subscribe para samahan ninyo ulit ako sa next Japan Adventures. See you guys on the next vlog. Bye!